Good morning, grade 1. Good morning, ma'am. Magandang umaga ulit, grade 1. Magandang umaga, ma'am. Magsitayo tayo at tayo ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming makakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawad sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga, grade 1. Magandang umaga, ma'am. Gusto niyo bang umawit at sumayaw? Opo. Halina tayo sumayaw ating sabayan ng ritmo ng tatlong bibe. Stand up! Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Huwag sabi kung nandinig mga bibig, ngunit pagsabi ko na isa, sulit na nagsabi ng pakwa. Wak, wak, wak. Ngayon mga bata, kayo ba ay nag-enjoy? Yes, ma'am. Kung ganon, tayo ay magsiupo at pakipulot ng mga kalat sa ilalim ng inyong mga lamesa. Naintindihan niyo ba? Yes, ma'am. Ngayon mga bata, may alam pa kayong mga alituntunin sa paaralan? Pag may guro sa unahan, anong dapat natin gawin? Makinig. Makinig. Ano pa po? Makinig. Tumahimik. Ngayon mga bata, meron ako dito inihandang alituntunin na ating susundin sa silid-aralan. Akin muna itong babasahin at ako inyong sundan. Naintindihan niyo ba mga bata? Yes, ma'am. Mga alituntunin Mga alituntunin sa silid-aralan. sa silid-aralan. Makinig ng mabuti sa guro. Makinig. Nang mabuti sa guro. Tapusin ang mga iniatas iniatas na gawain. na gawain. Umupo ng maayos. Umupo ng maayos. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Itaas ang kamay kapag may gustong sabihin sa guro. Ngayon mga bata, itong mga alituntunin na ito ay ating susundin ngayon sa ating silid-aralan. Naintindihan niyo ba? Opo. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang ating inaral kahapon? Opo, ma'am. Opo, ito ay tungkol sa Yes, ma'am. magkatunog na mga salita. Meron ako dito inihandang gawain. Titingnan natin kung may natutunan kayo. Akin muna babasahin ng panuto. Panuto, Paluto. pagdugtungin Magdutungin. ang salita, Ang salita. magkatugma Magpatulma. at magkaparehas. Magkaparehas. Sa kahon A A. at kahon B. Up. Hindi. Sa unang kanay, buko. Ano sa tingin nyo ang katugma ng buko? Upo. Tama. Kung maaari mo ba ito sa lungguhitan ay dugtong sa hanay A
Hindi kita. Tama! Ang kuko ay katugma ng kuko. Naintindihan niyo ba mga bata? Yes, ma'am. Ang tasa, ano ang katugma ng tasa? Basag. Basa! Tama! Basa pala. Ito po ay basa. Paano naman ang puso? Buso. Puso. Maaari mo ba ito? Yes. Maaari mo ba itong pagdugtungin sa candy? Yan. Paano naman ang pata? Ano? Dito ka muna. Dito ka muna. Pata. Yan. At ang tao ay sa bako. Galing! Palakpakan natin si Tyrese. Iisan ko malak. Ngayon mga bata, sa tingin ko ay natandaan niyo pa ang ating pinag-aralan kahapon. Ngayon mga bata, meron ako ditong larawan. Nais kong Ding. pagmasdan ninyo ito. Mga bata, ano mapapansin niyo sa larawan? Pagkain. Mga pagkain. Nangangain ba kayo yung mga pagkain nandito sa ating kusaran? Opo. Anong mga pagkain ang inyong kinakain? Halin po dito ang mga kinakain ko po. Ito! Ano yan? Sa tingin nyo ba masustansya itong pagkain na ito? O siya, maaari ka nang umupo sa upuan. Huwag maingay. Ano sa tingin nyo ito? Nasa ating kaliwang bahagi. Nasustansya. Masustansyang pagkain. Nakain ka ba nito? Ano mga nandito? Avocado. Can you please sit properly? No, pakiupo. Anong mga nandito sa Prutas at gulay. prutas at gulay? Nakain ka ba ng prutas at gulay? Hindi ba? Bakit hindi ka muna kain? Ano pong kinakain mo? Mga tinapay. Tinapay. Alam nyo ba na ang pagkain natin na masusustansyang pagkain ay makakabuti sa atin at magiging malusog tayo mga bata. Naintindihan nyo ba? Yes, ma'am. Opo. Ngayon mga bata, meron ako dito mong inihanda na ating aalamin kung anong mga kahulugan na nandito. Ang ating panuto ay bilugan ng titik ng tamang sagot. Sa unang bilang, sino gustong pumasa? Okay, Sel? Mabuting. Kalusugan ang natatamo ko kung kaya't pinapahalagahan ko ito. Ano ang kahulugan ng may salungkuhit sa pangungusap? A. Nakukuha. B. Na itatapon. C. Nawawala. D. Na ibibigay. Ano po ang kahulugan ng ating nakasalungkuhit na natatamo? Nakukuha po, ma'am. Tama, ito ay nakukuha. Sa pangalawa, ano sa tingin nyo itong aking ginagawa? Ray Simpson. Nag-e-ehersisyo. Tama, ito ay pangletra. B. B. Tama. Sa ating pangatlo, sino gustong bumasa? Ako. Tyrese? Ha? Wasto. Ang pagkain ni anak. Kung kaya san kain
Masarap to. Pakiayos ng basa. Masasok. Malusog. Alin mo nga. Alis na mga sign ang nagpapakita sa nakasalungkutin sa pangungusap. Ano sa tingin nyo ang wasto? D. Letter D, tama. It is Let check. Sa pang-apat na G. larawan, Ano? ano ang ibig sabihin ng ipinakita sa larawan? A. B. B. Tama, ito ay A. ayan. Ngayon mga bata, tayo ay magbabasa ng isang tula na pinamagatang si Jimbo Malusog at si Berto Sakitin. Isang araw, nagkita ang magkaibigan. Sa pagkikita nila, si Jimbo ay naging isang malusog na bata at si Berto naman ay sakitin. Hilig nila lagi na maglaro. Ngayon mga bata, ano ang gusto niyong malaman sa ating tula? Ano ang gusto niyong malaman sa ating tula? Ayun. Tako na. Ano ang gusto niyong malaman sa tula? Ta. Ang ano po, hilig gawin ng magkaibigan. Ano pa po? Ano? Ano ang hilig gawin ng magkaibigan? Ito ay sasagutin natin mamaya pag tatapos ng ating kwento. Ating tula. Maulan na. Maulan na din. Si Jimbo Malusog. Maaari ba kayo sumunod sa aking pagbabasa? Si Jimbo Malusog Si Jimbo Malusog, at si Berto Sakitin. si Berto Sakitin. Dalawang magkaibigan Dalawang magkaibigan ay nagkitang minsan. ay nagkitang minsan. Si Jimboy Malusog at kalugod-lugod. Si Jimboy Malusog at kalugod-lugod. Si Berto'y sakitin at medyo patpatin. Si Berto'y sakitin at medyo'y patpatin. Dahilan kung bakit ay ating tuklasin. Dahilan kung bakit ay ating tuklasin. Sino nga yung dalawa nating tauhan sa ating tula? Bimbuan si Peto. Si Jimbo at si Berto. Tama. Ako ay malusog, Ako ay malusog, buto ko'y matigas. buto ko'y matigas. Buong katawan ko'y masigla, malakas. Buong katawan ko't masiglat malakas. Ako ay sakitin, Ako ay sakitin, malambot at payat. malambot at payat. Lubos na umaasa, di pahuli ang lahat. Lubos na umaasa, di pahuli ang lahat. Tinatamad ako sa mga gawain, Tinatamad ako sa mga gawain, lalo na at ako ay laging sakitin. lalo na at ako ay laging sakitin. Laging inaantok dahil laging puyat. Laging inaantok dahil laging puyat. Tulungan mo ako, makamtan ang sapat. Tulungan mo ako makamtan ang sapat. Lahat ng ayaw mo'y aking ginagawa. Lahat ng ayaw mo'y aking ginagawa. Nag-e-ehersisyo na may angking tuwa. Nag-e-ehersisyo na may angking tuwa. May sapat na Tawa. tulog at wastong pahinga. May sapat na tulog at gustong pahinga. Kaya sa gawain ay kahanga-hanga. Kaya sa gawain ay kahanga-hanga. Mga prutas at gulay ay hindi ko
Mga prutas at gulay, hindi ko gusto. Candy at sitsirya ang tanging ibig ko. Candy at sitsirya ang tanging ibig ko. Ayaw kong maglaro, baka lang humapay. Ayaw kong maglaro, baka lang humapay. Nangihina ako at nantulupaypay. Nangihina ako at nanlulupaypay. Kamusta kaibigan ang bati ni Jimbo? Kamusta kaibigan ang bati ni Jimbo? Tigas at tindig ko ngayon ay tingnan mo. Tikas at tindig ko ngayon ay tingnan mo. Mga prutas at gulay ang kinakain ko. Mga prutas at gulay ang kinakain ko. Mabuting kalusugan aking natatamo. Mabuting kalusugan aking natatamo. Ngayon mga bata, ano nga ang papagandang ating tula? Si Jimbo malusog at Berto sakitin. Ngayon, sino ang tauhan sa ating tula? Si Jimbo at si Berto po. Ano ang pinag-uusapan nilang dalawa? Ano po? Tungkol sa kanilang hilig at gawain at kainin. Paano naging malusog si Jimbo? Sa pagkain ng prutas at gulay at sa pag-ehersisyo. Ma, bakit naisip ni Berto na magpatulong sa kanyang kaibigan na si Jimbo? Para maging malusog din siya katulad ni Jimbo. Okay, very good. Kung ikaw si Berto, magpapatulong ka rin ba kay Jimbo? Opo. Tulong po. Bakit? Opo. Para hindi sakitin. Tama, para hindi sa akin. Ngayon mga bata. Sakitin. Balikan natin ulit yung ating tinanungan, yung mga gusto nyong malaman kanina tungkol sa ating kwento. Ano ang mga hilig gawin ng magkaibigan? Anong mga hilig gawin ng magkaibigan? Mahilig kumain ng masusustansyang pagkain si Jimbo. Si Berto naman ay hindi mahilig kumain ng hindi masusustansyang pagkain. Ano pa po? Hilig din ni Jimbo na maglaro, ngunit si Berto ay hindi. Ano pa po? Di ba sinabi din po doon na hilig din nila na mag-ehersisyo at ang pagkain ng mga prutas, gulay. Di ba mga bata? Opo. Okay. Ngayon mga bata, nais kong tingnan nyo itong ating nasa larawan. Anong napapansin niyo sa larawan? Pagkain. Pagkain. Mga pagkain. Ano sa tingin niyo itong mga larawan na ito? Masustansyang pagkain at hindi masustansyang pagkain. Tama, ito ay ang masustansyang pagkain at hindi masustansyang pagkain. Mga bata, meron ako dito. Nais kong basahin niyo itong tekstong ito. Dalawang magkaibigan ay nagkitang minsan. Si Jimbo'y malusog at kalugod-lugod. Si Berto'y sakitin at medyo patpatin, dahilan kung bakit ay ating tuklasin. Nang ayong maupo. Mga bata, anong napapansin niyo dito sa ating teksto? Ano napapansin niyo? May nakasalungguhit po. May mga nakasalungguhit. Ano itong mga nakasalungguhit na ito? Ano yan? Malusog at sakitin. Ang malusog at sakitin. Ano sa tingin niyo itong dalawang salitang ito? Magkakatugma. Ito ay Salitang magkakatugma. salitang magkasalungat, rather. Ito ay ang salitang magkasalungat. Bakit kaya sila tinawag na magkasalungat? Ano ang magkasalungat?
Ano? Lumayan po ata. Kabaligtaran ng isang salita. Ito ay tumutukoy Sa kabaligtaran ng isang salita. sa kabaligtaran ng isang salita. Yung papel Paano kaya natin paano natin natukoy ang magkasalungat na salita? Magkaiba ang kahulugan. Magkaiba ang kahulugan, ngunit magkasalungat ang salita. Maaari niyo bang basahin mga bata kung anong ibig sabihin ng magkasalungat? Magkasalungat. Ito ay tumutukoy sa kabaligtaran ng isang salita. Ano nga po uli yung nandito sa ating teksto? Malusog. Malusog at Sakitin. malusog at sakitin. Ngayon mga bata, paano natin matutukoy ang isang salita kung sila ay magkasalungat? Paano natin matutukoy? Sa dalawang salita. Maaari niyo bang basahin? Natutukoy ito kung ang dalawang salita ay magkaiba ang kahulugan. Ngunit magkasalungat ang ibig sabihin ng salita. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Meron anong napapansin niyo dito sa larawan? Ano ito? Ano? Pagkain. Mga pagkain at Animals. Masustansya at hindi. masustansyang pagkain at hindi masustansyang pagkain. Naintindihan niyo ba mga bata? Ano sa tingin niyo po itong dalawang salitang ito? Meat. Pagkain. Ano po? Pagkain po. Opo, pagkain po sila. Ano po kaya itong dalawang salitang ito? Ano? Ito ay Ay? Ano? ito Magkasalungat. Ay? Opo, itong dalawang salitang ito ay magkasalungat. Ano nga huli ang magkasalungat? Tumutukoy sa kabaligtaran ng isang salita. At paano natin matutukoy kung ang dalawang salita ay magkasalungat? Natutukoy ito kung ang dalawang salita ay magkaiba ang kahulugan, ngunit magkasalungat ang ibig sabihin ng salita. Tama, naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Ngayon mga bata, meron ako dito inihanda pang larawan. Ang bigyan. Ano napapansin niyo dito sa larawan? And, Animals. ha? Animals. Animal. May mga animals o sa Tagalog ay hayop. Ano kaya ito mga bata? Elepante. Ano ang elepante? Hayop. Hayop. Opo, hayop nga po ang elepante. Ano sa tingin niyo ang elepante? Malaki. Opo, ang elepante ay Malaki. malaki. Ano kaya itong isang hayop na ito? And, and, langgam. Langgam. Ano sa tingin niyo ang langgam? Ha? Ha? Maliit. Opo, ang langgam ay maliit. Ngayon mga bata, ano napapansin niyo sa ating salita? Ha? Magkasalungat na. Opo, ang ating dalawang salitang ito ay pagkasalungat. Ano nga muli ang pagkasalungat? Ito ay tumutukoy sa kabaligtaran ng isang salita. Dito naman tayo dumako sa sunod na larawan. Ano kaya ito mga bata? Bulak-bulak. Opo, bulaklak. Ito pong isa. Ano po ito? Pagkain. Ano po? Basura. Basura. Ano sa tingin niyo ang bulaklak?
tumutukoy sa kabaliktaran ng isang salita. Isang salita. Tama, ito ay tumutukoy sa kabaliktaran ng isang salita. Paano natin natutukoy kung ang dalawang salita ay magkasalungat? Kapag po magkaiba ang kahulugan, ngunit magkasalungat ang ibig sabihin ng salita. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo.